Nanay, hindi po. Kasalanan ko naman po talaga kasi pangit ako. Hindi naman kasi talaga ako katulad nila. Halimaw, salot at pangit ako. Pangit, pangit, pangit. Bakit kasi ako ganito? Bakit ganito ako, Nanay? Bakit ikaw hindi? Makasarili ka. Tama na, Robert. Alam mo, hindi pagmamahal ang tawag dyan. Dahil kung talagang mahal mo ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Sana noon pa ay pinaglaban mo kami ng anak mo sa mga magulang mo. Pero ano? Anong ginawa mo? Wala. Dahil makasarili ka. Wala kang kwenta. Wala akong pinag-aralan. Wala akong kakayahan na ipaglaban ang karapatan ko. Tanggap ko yon. Kaya kahit masakit na pinili mong pakasalan si Carmen, inintindi ko yon. Paulit-ulit, nagparaya ako. Pero yung anak ko, yung anak natin ang paulit-ulit na nagsasakripisyo dahil sa lintik na pagmamahal ko sa iyo. Walang dahilan para kaawaan kita, Delia. Isa kang traidor dito sa pamamahay ko. Ang tagal nyo na pala akong kinagago. Ikaw at ang anak mo palang matagal ng salot sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako magawang mahalin ang sarili kong asawa. Lumuhod ka. Halikan mo ang mga paa ko. Bilisan mo. Yan, ganyan nga. Babalikan kita, Carmen. Pagbabayaran mo ang lahat. Hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa nanay ko. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Wala akong ititira na kahit na ano. Luluha ka ng dugo at papatayin kita. Papatayin kita! Taon 2001. Siquijor. 3:00 ng hapon. Abala sa pagsasampay si Aling Delia ng mga damit na nilabhan noong mga oras na yun. Sa dami ng kanyang labahin, kahit tinulungan pa siya ng kanyang anak na si Tintin, ay inabot pa rin sila ng hapon. Bigla niyang tinawag ang kanyang anak na Dalaginding, na noon ay nagkukusot ng mga puti na binabad muna nila para matiyak na malinis. Metikulosa ang kanilang among babae na si Carmen, kaya naman sinisiguro nilang malinis at maayos ang mga yon upang hindi sila mapagalitan. Agad namang tumayo si Tintin na paika-ika sa paglalakad dahil baluktot ang likod nito at nagmamadaling lumapit sa kanyang ina. Nay, ano po yun? Pakisuyo mo nga anak yang mga tray at mga baso na pinag-inuman nila Jason. Baka kasi mabasag sa sobrang gaslaw ng mga batang yon. Sige po, Nay. Sandali lang po at maghuhugas muna ako ng kamay. Matapos maghugas ng kamay, ay agad naman nang tumungo sa kwarto ni Jason ang Dalaginding. Pagkatok niya ng pinto, ay napatras siya nang biglang sumigaw ang mga bata na naroroon. Oh, bakit may halimaw dito sa bahay niyo? Umuwi na tayo, baka mamaya. Huwag kayong matakot, mabait naman siya. Hindi siya nananakit katulad ng iniisip niyo. Nakakatakot lang ang itsura niya, pero... Ate Tintin, sige na po, umalis na muna kayo. Bakit naman kasi pumunta pa kayo dito? Pasensya na po. Gusto ko lang naman kunin yung mga pinag-inuman nyo, tapos aalis na din po ako. Bilisan mo na. Kapag hindi ka umalis, babasagin ko to sa mukha mo. Huwag kang papasok dito Halika na nga, Carlo, umuwi na lang tayo. Huwag kayong aalis. Sige na, maglaro na kayo. Pasensya na mga bata, kung natakot ko kayo, ha? Ngunit hindi na nagpaawat pa ang dalawang bata. Nagmamadaling tumakbo papalabas ng bahay na tila ba takot na takot. Nasagi pa nila si Tintin, dahilan para matumba yun. Kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit ayaw na sa akin ang mga kaibigan ko. Isusumbong kita kay nanay.
Ayaw ko na sa'yo! Pangit ka! Umalis ka dito! Alis! Habang nagpupumalahaw si Jason, eksakto namang paglabas ng kanyang ina mula sa kwarto. Jason? Oh, ano ba nangyayari dito? Anong ginawa mo sa kanya, Tintin? Sinaktan mo ba ang anak ko? Po, hindi po. Wala po akong ginagawang masama sa anak ninyo. Oh, ano? Alam nga naman iiyak lang siya ng walang dahilan. Ano, natakot siya sa pagmumukha at itsura mo kaya siya umiyak? Nasaan na ba yung mga kalaro niya? Mami, ayaw na nila sa akin. Ayaw na nilang makipaglaro kasi may halimaw daw dito sa atin. Wala na akong kalaro, Mami. Ay, ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo man lang ba naisip na matatakot sa iyo ang mga bata? Alam mo, bumalik ka na nga lang sa trabaho mo dahil kapag ako'y hindi nakapagpigil, hahambalusin kita hanggang sa matuwid ang likod mo. Bilis! Teka, ano ba nangyayari dito? Malayo pa rinig na rinig ko na naman yung boses mo, Carmen. Seryoso ba? Nakikita mo naman ang kalagayan ni Tintin. Ha? O ano? Ipagtatanggol mo na naman ang impaktang ito? Kaya lumalaki ang ulo ng mga katulong, lalong-lalo na mag-inang yan dahil kulang na lang pakainin mo dyan sa palad mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ay! Buiset! Huwag na po kayo mag-away. Kasalanan ko naman po talaga. Sige na, Tintin. Bumalik ka na dun sa nanay mo. Ako nang bahala dito. Ay, pasensya ka na, ha? Tumango na lamang habang tumutulo ang mga luha at agad naman nang umalis si Tintin pabalik sa kanyang ina, habang patuloy naman sa pagbabangayan ang mag-asawa. Yung anak mo hindi magkumayaw sa kakaiyak dahil sa kubang yon. Tapos sa kanya ka pahihingi ng pasensya? Kaya konting kibot lang, iyak na ng iyak yung anak mo dahil sinasanay mo ng ganyan. Alam mo, ikaw ang nagtuturo sa bata ng ganyang pag-uugali eh. Wow! Napakaulirang ama mo naman, Robert! Ano bang gusto mong palabasin, ha? Na masama akong ina? Ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo sa ganito eh. Bumalik ka na nga lang doon sa kwarto mo. Ako na lang ang bahalang kumausap kay Jason at baka kung ano-ano pang... Ay, nako. Buiset! Sana kung gaano ka nagpapakabuting ama, ganun ka rin kabuting asawa sa akin. Jason, anak, halika dito sa tabi ni Daddy. Tumigil ka na sa kakaiyak. Ay, sabi ng mga kaibigan mo, natakot lang sila kay Ate Tintin mo. Kinausap ko sila ng maayos at pinagsabihan. Katulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, mabuting tao ang Ate Tintin mo, mabait, masipag, at alam mo naman kung paano kanya inaalagaan. Hindi ba? Kaya dapat ikaw ang nagtatanggol sa kanya. Kapag may pagkakataon ay mag-sorry ka at sana wag na mauulit to, ha? Naiintindihan mo ba si Daddy? Pinahid ni Jason ang kanyang luha at mahigpit na yumakap sa kanyang ama. Ramdam ni Robert na may mabuting kalooban ang kanyang anak sa kabila ng mga natututunan at impluwensya ng mga kaibigan. Gayon din sa ina nitong si Carmen na natural na hindi ka nais-nais ang inaasal sa harap ng mga bata. Samantala, bumalik naman si Tintin sa kanyang nilalabhan habang pilit na pinipigilan ang kanyang paghikbi. Tintin, anak, ayos ka lang ba? Oh, umiiyak ka? Nay, hindi po. Napuwing lamang po ako. Kilala kita. Umiyak ka at hindi mo maitatanggi dahil... Ano ba ang nangyari? Sinaktan ka ba ng mga salbahing bata na yon? Hindi po, Nay. Kasalanan ko naman po talaga. Kasi pangit ako. Hindi naman kasi talaga ako katulad nila. Halimaw, salot, at pangit ako. Pangit, pangit, pangit. Bakit kasi ganito ako? Bakit ganito ako, Nanay? Bakit kayo hindi?
Isinumpa po ba ako katulad ng mga napapanood ko sa TV? Shh, anak. Hindi totoo yan. Para kay nanay, ikaw ang pinakamaganda. Anak, di ba lagi ko namang sinasabi sa iyo na mas mahalaga kung anong nilalaman ng puso kesa sa kung ano ang itsura ng isang tao? Anak, hindi ka pangit. Maaaring naiiba ka sa kanila pero espesyal ka. At sa mata ni nanay, wala nang mas gaganda pa sa iyo. Mahal na mahal kita, anak, alam mo yan. Halos madurog ang puso ni Delia nung mga sandaling yun. Maging siya ay hindi malaman kung bakit ganoon ang naging itsura ng kanyang sariling anak. Masakit para sa kanya na sa kabila ng pagtitiis niya para lamang hindi ito mapalayo sa totoo nitong ama, ay kinakailangan nilang magpaalila kasama ang asawa't anak ni Robert. Si Delia ang unang kasintahan ni Robert bago pa man siya naikasal sa ibang babae. Ipinagkasundo kasi ang lalaki sa anak ng malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng kanyang mga magulang. Mas pinili na lamang nilang isikreto ang ugnayan nilang dalawa dahil wala namang mapupuntahan ang babae. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at ulila na sa mga magulang si Delia. Hindi mapigilan ang pagluha habang mahigpit na niyayakap ang anak at pinapatahan sa patuloy na paghagulhol. Mas lalo lamang tuloy niyang naaalala ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Patawarin mo ko, anak. Kung may iba lang na paraan para makawala sa bahay na ito. Ang bahay na kung saan ay araw-araw na nagpapaalala sa akin kung gaano kasakit, kahirap ang pinagdaanan ko. Mula noon at hanggang sa hukay ay mananatiling lihim para sa lahat na anak ka ni Robert. Patawarin mo ko sa katotohanan na kailanman ay hindi ko maaaring ipaalam sa iyo. Mas pipiliin kong kaligtasan mo kahit kapalit nito ay ang marangyang buhay na nararapat para sa iyo. Nang kumalma ay muli nilang ipinagpatuloy ang paglalaba, ngunit nababakas sa mukha ng dalaginding ang lungkot. Pasimple pa nung pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa tubig sa malaking planggana. Nang matapos sila sa paglalaba, ay agad na rin silang nagpahinga sa kanilang kwarto. Anak, matulog ka na. Magpapahangin lamang ako sa labas. Medyo nababanas ako sa sobrang pagod eh. Sige po, nanay. Huwag na po kayo masyadong magtatagal, ha? Maaga na naman po tayong kikising bukas. Samantala, habang naglalakad si Robert papunta sa likod na bahagi ng kanilang mansyon, agad naman siyang tinawag ng kanyang driver at isa na rin sa malapit niyang kaibigan na si Domeng. Boss, saan kayo pupunta? Dating gawi? Ay, boss, hanggang kailan mo itatago yan? Kung ako sa'yo, inilayo mo na lang sana yung mag-ina dito. Hindi ka ba natatakot na baka dumating ang araw ay malaman ni Carmen ang ugnayan niyo ni Delia? Hindi niya malalaman kung ititiko mo yung bibig mo. Isa pa, driver kita, hindi tagapayo, kaya tigilan mo ako, ha? Alam ko kung anong ginagawa ko. Tsaka, matagal na kaming walang relasyon ni Delia. Kung may pinag-uusapan man kami, yun ay dahil lamang kay Tintin, sa anak namin. Wala nang iba. Para kay Delia, wala na. Pero ikaw, hindi ba't hanggang ngayon ay mahal mo pa rin naman talaga siya? Ay, sige na at magpapahangin lang ako. Maghapunan ka na at siguradong gutom lang yan. Yang bibig mo itiko mo, ha? Baka madulas yung dila mo. At kapag nangyari yun, puputulin ko yan. Kumain, pero itikom ang bibig? Teka, paano ko... Ay... Napakamot ulo na lamang si Domeng at dumiretso na
patungo sa kusina sa unang palapag ng mansyon. Habang kumakain ay muntikan na siyang mabulunan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Madam? Ano po yon? Si Robert, nakita mo ba siya? Umalis ba siya? Hindi ko po siya nakita. Baka naman po nasa kwarto niya o di kaya nagpapahangin lang sa kung saan. Alam niyo naman po, masyadong maalinsangan ang panahon ngayon. Ako nga po init na rin eh. Kaya pala kahit kumukulo yung sabaw na hinihigop mo, hindi ka pinagpapawisan. Siya, ubusin mo na yung kinakain mo at mukhang hindi ka pa nagtanghalian. Siya nga pala, Domeng, sa tagal mo ng driver at kaibigan ng asawa ko, sigurado akong lahat ng kilos, sikreto at mga pinupuntahan niya ay alam mo. Tama ba ako? Opo. Ang ibig ko pong sabihin ay, hindi ko po alam, madam. Opisina at bahay lamang po at kung may iba pa man pong lugar na pupuntahan, yun ay may kinalaman sa trabaho lamang at wala na pong iba. Habang nagpapaliwanag si Domeng ay nakangisi namang tinitingnan ni Carmen ang lalaki at paunti-unting inilalapit ang muka sa kausap nito. Alam mo bang alam ko kapag nagsisinungaling ang kausap ko? At alam mo bang galit ako sa mga sinungaling? Kapag nalaman ko na may alam ka sa kahit anong kalokohan ng asawa ko, ililibing kita kasama niya. Naintindihan mo ba? Hinawakan pa ni Carmen ang may kahabaang baba ni Domeng at bahagyang pinisilyon na ramdam ang panggigigil. Ilang beses niya na ring sinusubukang sundan ang kanyang asawa dahil matapos ang ilang taon nilang pagsasama ay alam niya na ni minsan ay hindi man lamang siya natutunang mahalin ni Robert. Pumunta siya sa labas para hanapin kung nasaan ang kanyang asawa nung mga oras na yon. Nakapamewang na iniikot ang paningin, sabay na pabuntong hininga na tinungo ang likurang bahagi ng bahay, kung saan mayroon isang kubo. May kung anong nag-uudyok sa kanya na puntahan yon. Bigla na lamang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso at napatigil sa kanyang paglalakad. Nagkubli siya sa isang puno habang pinapakinggan ang tila ba nag-iiringan na sina Delia at Robert. Hindi mo ako naiintindihan. Robert, hindi ko kayang nahihirapan at nasasaktan ng anak ko. Kaya kong magtiis sa pag-uugali ng asawa mo pero sa oras na lumapat ang kamay niya sa anak ko, patawarin mo ko dahil hindi ko maipapangakong pipigilan ko ang sarili ko na labanan siya. Hindi kayo pwedeng lumayo sa akin. Hindi ko kaya. Kaunting panahon na lamang, magiging maayos na ang lahat. Delia, alam mo namang makasarili ka. Tama na, Robert. Alam mo, hindi pagmamahal ang tawag dyan. Dahil kung talagang mahal mo ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Sana noon pa'y pinaglaban mo kami ng anak mo sa mga magulang mo. Pero ano? Anong ginawa mo? Wala. Dahil makasarili ka, wala kang kwenta. Wala akong pinag-aralan, wala akong kakayahan na ipaglaban ang karapatan ko. Tanggap ko yon, kaya kahit masakit na pinili mong pakasalan si Carmen, inintindi ko yon. Paulit-ulit, nagparaya ako pero yung anak ko, yung anak natin ang paulit-ulit na nagsasakripisyo dahil sa lintik na pagmamahal ko sa'yo. Pinagsisisihan mo ba ang lahat? Oo. Pinagsisisihan ko na nakinig ako sa'yo, na nagpadala ako sa takot na baka hindi ko kayang buhayin na mag-isa si Tintin. Patawarin mo ako pero kailangan ko na magpasya para sa kung anong tama at makabubuti sa anak ko. Delia, sandali! Bitawan mo ako! Mula ngayon, huwag ka nang papasok sa bahay namin mag-ina. Hayaan mo na kami. Pinuputol ko na kung ano man ang naging ugnayan natin sa nakaraan. Delia, patawarin mo ko. Patawad dahil duwag ako. Patawad at hindi ko kayang panindigan
dahil natatakot ako. Hindi na nilingon pa ni Delia ang lalaki na noon ay hindi mapigilan ang sarili sa pag-iyak dahil sa mga binitawang salita nito. Samantala, nanginginig ang mga kamay na pinipigilan ang sarili na magwala sa galit ang noon ay nagkukubli pa rin na si Carmen. Siniguro niya munang nakaalis na ang dalawa bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Matagal niyo na pala akong niloloko. Mga hayop, pagbabayaran niyong lahat ng kasinungalingan at kataksilan niyo sa akin. Ginawa mo akong tanga, Robert. Sa loob ng maraming taon, dito mo pa pala itinatago ang sikreto ng nakaraan mo. Ang lakas ng loob niyo para lukuhin ako. Nagpahid ng luha at pilit na pinakalma ang sarili at nagmamadaling tumungo sa loob ng mansyon. Paglingon niya sa may kusina ay nagkataon namang nakita niya si Delia na umiinom ng tubig. Nagmamadaling nilapitan niya yon at mahigpit na hinawakan ang buhok sa ulo at dinampot ang kutsilyo. Huwag kang sisigaw at magkakamaling pumalag kung gusto mo pang mabuhay at makasama ang anak mo. Kinaladkad ni Carmen papunta sa likod na bahagi ng mansyon si Delia. Takot na takot at nagmamakaawa naman ang kasambahay. Walang dahilan para kaawaan kita, Delia. Isa kang traidor dito sa pamamahay ko. Ang tagal niyo na pala akong ginagago. Ikaw at ang anak mo pala ang matagal ng salot sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako magawang mahalin ang sarili kong asawa. Lumuhod ka! Halikan mo, mga pako! Bilisan mo! Yan! Ganyan nga! Gagawin ko miserable ang buhay ng anak mo bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin at pang-aahas mo sa asawa ko. Hindi totoo yan. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag mong idadamay ang anak ko dahil wala siyang kasalanan. Isa lang siyang biktima ng maling desisyon ni Robert. Sinungaling! Hindi mo mapipilog ang utak ko, Delia. Ewan ko na lang kung anong mararamdaman ng anak mo kapag nalaman niya na iniwan mo na siya. Anong gagawin mo sa akin? Carmen, maawa ka. Kailangan ako ng anak ko. Aalis na rin naman kami ni Tintin sa mansyon na ito. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo na lamang kaming mabuhay na malayo sa inyo. Paulit-ulit na tinadyakan ni Carmen si Delia sa tiyan gamit ang kanyang matulis na takong. Hindi man lamang nakinig ang amo sa pagmamakaawa ng kanyang katulong. Walang kasing bilis na hinila niya ang lubid na nakasuksok sa may haligi ng kubong yon. Mahigpit na tinalian ang leeg ng babae at pilit na pinatayo sa isang upuan sa gitna ng kubo. Ayusin mo ang pagkakatali ng lubid at siguruhin mong matibay at hindi tayo nagsasayang ng oras dito, Delia. Bilisan mo! Matapos na mahigpit na maitali sa matibay na pasamanong kahoy sa kubong yon ang lubid na nakatali sa kanyang leeg dahil may nakatutok sa kanyang matulis na kutsilyo. Humahagulgol at takot sa kung anong sunod na ipagagawa ng tila ba nawawala na sa sarili na si Carmen. Ilang sandali lamang ay sinipa na ng kanyang amo ang upuan na kinatatayuan ni Delia. Humahalakhak pa yon habang pinagmamasdan ang nangingisay at unti-unti nang nalalagutan ng hininga na kaawa-awang ina ni Tintin. Paalam, Delia. Hintayin mo na lamang sa pangalawang buhay ang anak mo. Kailangan niya munang pagbayaran ng mga kasalanan mo sa akin. Pagkatalikod ni Carmen, ay nakarinig siya ng mga kaluskos, kaya naman siya ay napatigil at hinanap kung saan yun nagmumula.
Nang walang makita na kahit isang tao na posibleng nakasaksi sa kanyang ginawa, humakbang pa siya sa eksaktong lugar kung saan nagmumula ang narinig niyang ingay. Nang mapansin na wala ni isa mang naroon, ay nagmamadali na siyang umalis. Itinago niya sa likod ang kutsilyong dala niya at nang makita na walang tao sa kusina, ay inilapag niya na lamang yun sa lamesa at nagmamadaling tumungo sa kanyang kwarto. Agad siyang pumasok sa banyo at naghilamos habang inaalala ang kanyang mga ginawa. Tiningnan niya ang kanyang imahe sa salamin, sabay ngumisi ng napakatamis. Katulad ng ilang taon na ginagago niyo ako sa pagtatago ng katotohanan sa akin, mananatiling sikreto ang dahilan ng pagkamatay mo, Delia. Napatigil siya nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok. Nababatid niyang si Robert ang nasa likod ng pintuan. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang sarili at nagpalit ng damit na pantulog. Carmen, buksan mo tong pinto! Sandali lang, nagbibihis ako! Ay! Matapos magbihis, ay nagmamadali niyang binuksan ang pintuan. Saan ka ba nanggaling at kanina pa ako pabalik-balik dito sa kwarto mo ngayon lamang kita inabutan? Nasa baba lang naman ako kanina, sa may kusina. Teka, ano pa yon? May importante ka bang aaminin sa akin? Sasabihin? Pwede ba kitang makausap na maayos? May mahalaga lang akong sasabihin at... Pwede naman, pero mas mabuti pang ipagpabukas na lang natin yan. Inaantok na kasi ako at pagod na pagod ako. Kung gusto mo naman, samahan mo ako matulog ngayong gabi para makapag-usap tayo. Yun ay kung gusto mo lang. Alam ko namang ayaw mo, kaya sige na. Bukas na lang tayo mag-usap. Samantala, dala ng matinding pagod ay nakatulog na agad ng mahimbing si Tintin. Bigla na lamang siyang napabalikwas nang maramdaman niya na may kung anong malamig na dumampi sa kanyang pisngi. Nanay! Nay! Teka, 12:00 na. Saan kaya pumunta yun? Mapuntahan na nga lang sa baba. Ay! Nay! Nanay! Oh, Tintin, bakit gising ka pa? Hinahanap mo nanay mo? Wala pa ba siya sa kwarto ninyo? Wala pa po, sir. Bago po ako nakatulog, ang sabi niya po ay magpapahangin siya. 12:00 na po kasi, kaya imposible naman pong nagpapahangin pa rin siya hanggang sa mga oras na ito. Nakapatay na ang mga ilaw sa baba, kaya imposibleng naroon pa ang nanay mo. Sandali lang ha. Sasamahan kita sa paghahanap sa kanya. Salamat po, sir. Pero wag na po. Ako na lang po ang maghahanap kay nanay. Madaling araw na po, kaya kailangan nyo na rin pong matulog at may trabaho pa po kayo bukas. Ayos lang yon. Halika na. Umawak ka sa kamay ko. Dahan-dahan sa paghakbang sa hagdan, ha? Salamat po, sir. Napakabait niyo po. Siguro po, ganito ang pakiramdam ng may tatay. Napalunok laway na lamang si Robert sa sinabing yun ni Tintin. Iniba niya na lamang ang usapan at binuksan nila ang pinto para hanapin si Delia nung mga oras na yon. Salitan sila sa pagtawag sa kanilang hinahanap, ngunit wala man lamang sumasagot sa kanila. Nababakas na sa kanilang muka ang pag-aalala. Nagkatinginan na animoy pareho ang nasa kanilang isipan at humakbang papunta sa likod na bahagi ng mansyon. Nananatiling nakabukas ang ilaw sa isang poste malapit sa kubo na kahit papaano ay maaaninagan kung may tao o wala. Nang makilala ni Tintin ang tsinelas ng kanyang ina na nakatabi sa isang nakatumbang upuan na yari sa kahoy,
Patakbo niyang nilapitan ang kubo. Nadatnan nila ang wala ng buhay na si Delia. Delia! Delia! Nanay! Nanay! Anong nangyari? Ano nangyari sa nanay ko? Hindi niya gagawin to. Hindi magpapakamatay si nanay. Hindi niya ako iiwan. Natatarantaman ay agad na pumasok sa bahay si Robert para tumawag ng pulis. Ngunit nagmamadali namang nakiusisa si Carmen at inagaw ang telepono sa kanyang asawa. Ano bang nangyayari? Sinong tinatawagan mo, ha? Pwede ba kailangan natin tumawag ng pulis? Si Delia, wala na siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong wala na? Nagpakamatay siya at kailangan nating mai-report sa pulis ang nangyari. Bakit ba ganyan ka kung mag-alala sa mag-inang yun? Bakit mo naman paglalaanan ng oras ang Delia na yon? Bakit hindi na lang natin ipaimbalsa mo o ipakremate para hindi na tayo naaabala sa ating mga negosyo? Naririnig mo ba ang sarili mo, Carmen? Naririnig mo ba? Ha? Wala ka man lang bang katiting na awang nararamdaman para sa tao na nagsilbi sa atin sa loob ng maraming taon? Dinampot ni Carmen ang gunting at nakangising pinutol ang linya ng telepono. Sasampalin na sana ng lalaki ang kanyang asawa nang biglang tinutukan ni Carmen ng baril si Robert. Pagbubuhatan mo ko ng kamay dahil lang sa pinakamamahal mong si Delia? Walang tatawag ng pulis at wala kang gagawin na kahit na ano para sa mag-ina mo. Ano? Gulat na gulat ka ba? Ha? Oo, alam ko na. Alam ko na ang katotohanan. At alam ko ang sikretong pinakaiingatan mong hayop ka. Kung nagawa kong patayin si Delia, kaya ko rin yung gawin sa'yo. Kahit mahal na mahal kita. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ang baril na ito para lamang maramdaman mo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Dala ng matinding emosyon na uwi sa agawan ng baril hanggang sa aksidenteng naitulak ni Carmen ang kanyang asawa sa hagdan. Nanginginig ang kamay nang makita ang dugo sa sahig mula sa ulo ni Robert. Napalakad pa atras at agad na nagsara ng kwarto. Itinago niya ang baril at hinawakan ang kanyang ulo na animoy gulong-gulo sa kung anong dapat niyang gawin ng mga sandaling yun. Tama lamang ang ginawa mo. Wala kang kasalanan, Carmen. Wala. Dapat lang namamatay sila. Tama lang yun sa mga taong katulad nila. Pero hindi pwedeng mamatay si Robert. Kailangan namin siya ng anak ko. Kailangan niya mabuhay para sa amin. Agad na dinampot ang telepono at tinawagan niya rin ang kanyang mga tauhan upang madala sa ospital ang kanyang asawa at linisin ang kalat na kanyang nagawa. Hindi magkumayaw sa pag-iyak si Tintin habang ipinapasok ang katawan sa isang sasakyan na magsasaayos ng bangkay ng kanyang ina. Kulang na lamang ay sumama siya roon, ngunit mariin namang tumutol ang umaaktong inosente na si Carmen. Walang mangyayari kung iiyak ka na lang. Ibabalik na lamang dito ang abo ng nanay mo. Ipagdasal mo na lamang siya na sana tanggapin siya sa langit. Aalis ako. Dahil kailangan kong sumunod sa ospital dahil nahulog sa hagdan ang Sir Robert mo. Hindi ko alam kung anong naging dahilan ng pagkahulog niya pero sana lang hindi dahil sa kapalpakan niyo sa trabaho. Kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo? Hindi na nagawang tumugon ng dalaginding sa mga sinabi ng kanyang babaeng amo. Blanko ang isipan at tanging ekspresyon lamang ng mukha ni Carmen ang kanyang nakikita. Muli na lamang siyang nakapagsalita nang tinapik siya ng kanyang kaibigang binatilyo na hardinero sa nasabing mansyon. Pumasok ka na sa loob. Kailangan mo muna magpahinga. Hindi ako naniniwalang nagpakamatay si nanay. Hindi niya ako iiwan.
Mahal ako ni nanay at hindi niya ako iiwan sa ganoong paraan. Mag-iingat ka, Tintin. Hindi natin alam kung ano ba talaga nangyari. At kung sa tingin mo, sinadyang patayin ng nanay mo, may malalim na dahilan yun. Yun ang aalamin ko, Badong. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong malaman kung sinong pumatay sa kanya. Pagbabayaran ko siya. Ipag-iiganti ko si nanay. Makalipas ang 3 buwan, nanatiling baldado ang katawan ni Robert at hindi pa rin nakakapagsalita. Matyaga namang inaalagaan ni Carmen ang kanyang asawa pagkagaling sa trabaho. Sa araw naman ay kumuha siya ng pribadong nurse na siyang mag-aasikaso kay Robert. Mula nang makauwi ang lalaki sa ospital ay hindi pa yun nagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang anak na si Tintin. Sa halip na gumanda ang kalagayan ni Robert ay lalo lamang lumalala ang kanyang karamdaman. Isang gabi, bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Carmen. Papasok na sana sa kanyang silid si Tintin nang marinig niya ang boses ng kanyang babaeng amo. Bigla siyang kinabahan at naglakad ng dahan-dahan at nagkubli. Alam mo, Robert, magpasalamat ka nga kasi binigyan pa kita ng pagkakataon na mabuhay. Yun nga lang, hindi ka magkakaroon pa ng pagkakataon na makasama ang anak mong si Tintin. Kami naman ni Jason, mamumuhay na masaya at syempre kapag wala ka na, kami lamang ang makikinabang sa pera at kayamanang maiiwan mo. Ang kubang yon ay buburahin ko rin sa mundo kapag hindi na namin siya kailangan. Papatayin ko siya katulad ng ginawa ko sa pinakamamahal mong si Delia. Napatakip ng bibig, nangangatog ang tuhod at hindi mapigilan ang paghikbi. Siyang pumatay kay nanay. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong... Napatid sa isang babasaging figura dahilan para maglikha ng ingay. Nanlaki ang mga mata ni Carmen sabay kinuha ang baril sa kanyang tukador. Nagmamadaling bumaba ng hagdan hanggang sa makalabas ng mansyon. Pinaputok ni Carmen ang baril dahilan para magkahulan ang mga aso. Napatakip tainga naman si Tintin na noon ay takot na takot. Napalugmok na lamang yon sa kanyang kinatatayuan nang biglang hinablot at pilit na inalalayan ni Badong papalayo. Bilisan mo, malilintikan tayong pareho kapag naabutan niya tayo. Umalis ka na, Badong. Baka madamay ka pa. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Gusto mo ba mapatay ka niya katulad ng... Saan kayo pupunta? Sa tingin mo ba makakaalis ka pa ng buhay dito, Tintin? Matapos mong malaman ang katotohanan, tatakas ka ng ganun-ganun lang? Ngayong alam mo na ang totoo, mas mabuti pa magkita kayo ng nanay mo, para naman tuluyan na mabura mga salot sa buhay ko. Alam mo, kaya siguro ganyan ang itsura mo dahil ikaw ay isa lamang bunga ng makasalanang mga magulang mo. Ma'am, ibaba niyo ho yung baril niyo. Baka ano? Baka pumutok at madamay ka rin? Alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit nakikialam kang masyado. Sa pagkakaalam ko, isa ka lang hardinero at hindi ka naman superhero para iligtas ang dalagang kubang yan. Hindi po ako papayag na saktan niyo siya at patayin katulad ng ginawa niyo sa nanay niya. Wala kang puso. Pinatay mo ang nanay ko. Ngayon naman, papatayin mo rin ako? Pati ang tatay ko. Ikaw ang masama. Ikaw ang walang puso. Mamamatay tao kayo. Darating ang araw pagbabayaran niyo mga kasalanan niyo. Manahimik kayo. Dalawang magkasunod na putok ang umalingaw-ngaw at magkasunod na humandusay sa lupa ang magkaibigan na sina Tintin at Badong.
at dumanak ang sariwang dugo mula sa mga sugat ng mga ito. Sakto namang dumating ang 2 tauhan sa mansyon. Madam naman, sana ibinalato nyo na lang sa amin yan para sulit yung ibabayad nyo sa amin ngayong gabi. Ayos, madam ah. Teka, kumusta yung mister nyo? Tinapos nyo na rin ba? Ay, nagbago ng isip ko. Sa ngayon, bahala na kayong idispatsan 2 ito. Itapon niyo sa ilog, sa dagat. Basta siguruhin niyong malayo dito sa atin. Kapag kayo'y pumalpak, bukod sa hindi niyo makukuha ng buo ang sahod niyo, ipapalapa ko kayo sa mga alaga kong aso. Naintindihan niyo? Malinaw pa sa 8:00, madam. Tara na, Bogs. Ikarga na natin ang mga yan at itapon sa dagat para naman dun sila pagpiestahan ng mga pating. Habang nasa biyahe, masayang nagpaplano ang 2 lalaki sa kung anong gagawin nila sa ipinangakong malaking pera kapalit ng ipinapatrabaho sa kanila ni Carmen. Napamura na lamang ang nagmamaneho ng sasakyan nang mapansin niyang nawalan sila ng preno at sumadsad sa mga punong kahoy sa may alanganing lugar. Naramdaman ni Badong ang malakas na puwersa ng pagbangga nila sa kung anong bagay, dahilan para siya ay magkamalay. Tintin, gumising ka. Tintin, huwag ka mamamatay. Kailangan natin makalis dito. Tulong! Tulong! Nung mga oras na yun, pumukaw sa atensyon ng isang matanda ang boses na tila ba humihingi ng saklolo. Agad siyang lumabas sa kanyang munting bahay at naglakad-lakad at nakikiramdam hanggang sa makarating sa isang lugar kung saan naroon ang sasakyan na noon ay umuusok na. Nakita niya ang 2 lalaking naipit sa may bandang unahan at natitiyak niyang wala ng buhay. Duguan ng mga yun at nakatusok ang salaming basag sa muka ng mga ito. Pumukaw sa kanyang atensyon ang boses na nagmumula sa likod. Sinubukan niyang buksan yun, ngunit siya ay nabigo. Bumulong siya ng kakaibang mga salita hanggang sa mabuksan ang naturang pintuan. Tulungan niyo po kami. Huwag kayo mag-alala. Ililigtas ko kayo. Humawak ka sa akin at subukan mong bumangon, bata. Kahit nahihirapan, pilit na iginalaw ni Badong ang kanyang katawan. Pinagtulungan nila ng matanda na ibaba ang duguan na katawan ni Tintin, na noon ay wala pa ring malay. Akay nila si Tintin hanggang sa makalayo at tuluyan ng sumabog ang naturang sasakyan. Nang makarating sa bahay ng matanda, agad nilang inihiga ang dalaginding at pinulsuhan yon ng naturang matanda. Sa itsura ng pananamit at ilang mga kwintas na suot noon ay natitiyak ni Badong na maalam ang matanda sa panggagamot. Lola, tulungan niyo po ang kaibigan ko. Tintin, gumising ka. Di ba sabi mo igaganti mo pa nanay mo? Paano mo gagawin yon kung... Huwag kang umiyak, iho. Hindi pa patay ang kaibigan mo. Isa pa, ayaw na ayaw kong nakakakita ng umiiyak. At napakapangit mo umiyak, lalong nasisira yung ano mo. Ay, nararamdaman ko ang bigat at pasakit na kanyang pinapasan. Nababasa ko ang kanyang nakaraan. Kailangan kong matanggal ang bala sa inyong mga sugat. Huwag kayong mag-alala. Maghihilom din agad ang inyong mga sugat. Kailangan nyo lamang tiisin ang sakit kung gusto nyo pang mabuhay. Lola, sigurado po ba kayong... Baka po kasi hindi ko kayang sakit. Mamili ka. Titiisin mo ang sakit o hahayaan na lamang kitang mamatay. Sige, pag-isipan mo muna. Uunahin ko na lamang itong si Tintin po. Tintin po ang pangalan niya. Ako naman po si Badong. Sige, maupo ka muna dyan.
Inumin mo itong nilagang halamang gamot para hindi maimpeksyon ang iyong sugat. Ang pait naman po nito, Lola. Ay, lintik, napakaarte mo. Hala, sige, kapag hindi mo ininom yan bago ko matanggal ang bala sa katawan ni Tintin, eksakto, pwedeng patay ka na o hindi kaya naman ay mauubusan ka na ng dugo. Ay, Diyos ko po. Ayoko pa pong mamatay. Iinumin ko na po, Lola, kahit... Yan, takot ka naman palang mamatay eh. Matapos gamutin ng dalawa, nagsagawa ang matanda ng isang ritual upang masiguro ang mabilis na paggaling ng magkaibigan. Matyagang nililinisan ng nilagang dahon ng bayabas at tinapalan ng katakataka. Madaling araw, nagising sila nang marinig ang boses ni Tintin. Sinapo ni Lola Edna ang noo ng dalaginding. Nanay! Nanay! Huwag mo akong iwan, nanay! Nananaginip siya. Ayos lang po ba siya, Lola? Ligtas na tayo, Tintin. Hindi na tayo masasaktan pa ni Carmen. Gumising ka na. Sa mga sinabing yon ng binatilyo, naikwento niya na rin kay Lola Edna ang kanilang pinagdaanan, lalong-lalo na ni Tintin. Huwag kayong mag-alala. Siguro nga ay itinadhanang matagpuan ko kayo dahil ako ang makatutulong sa inyo para may sakatuparan ng kagustuhan yung paghihiganti sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Alam mo, may mga tao talagang sagad ang kasamaan. Yung mga taong akala mo, ikamamatay nila ang paggawa ng kabutihan. Mawalang konsensya at walang takot kung pumatay. Palibhasa, may mga kapit sa batas, may impluwensya at mayayaman. Pero ang hindi nila alam, lahat ay mayroong hangganan. Maaaring ngayon ay umaayon ang panahon para sa kanila. Ngunit hindi nila alam na may mga taong katulad ko. Hindi ako mabuti. Hindi ako santo. Isa rin akong makasalanan dahil kalahati ng buhay ko ay may kaugnayan sa itim na kapangyarihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa nga ako natatapos sa sinasabi ko ay parang namumutla ka na at gusto mo nang kumaripas ng takbo. Huwag kang mag-alala, Bading. Badong. Marunong akong kumilatis ng taong halangang kaluluwa at busilak ang puso. Marami akong kakaibang kakayahan na hindi magagawa ng isang pangkaraniwang tao. Ang totoo niyan, Bading, marami na akong napatay. Pero lahat ng mga yon ay mga salot, sagadang kasamaan, nabibiktima ng mga inosente at walang kalaban-laban. Sige na, matulog ka na. Ay, tarantadong bata ito ah. Tulog na pala. Kinaumagahan, nang magising si Tintin, dahan-dahan siyang bumangon at kinapa ang likod sa may bandang braso kung saan naroon ang kanyang sugat. Ramdam niya pa rin ang bahagyang pagkirot nito. Napaluha siya nang mapagtantong buhay pa siya at nalampasan nila ang kamatayan ng gabing akala niya ay magiging katapusan na ng kanyang buhay. Napangiti siya at nagpasalamat sa Diyos na makitang nakahiga at mahimbing na natutulog si Badong. Salamat, Badong. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Salamat at buhay ka.
Gising ka na pala, iha. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang iyong sugat? Medyo kumikirot pa po, Lola. Paano po kami nakarating dito sa bahay ninyo? Hindi masyadong nalalayo dito ang pinangyarihan ng aksidente. Malakas ang aking pakiramdam, lalo na sa mga alanganing sitwasyon. Mabuti na lamang ay naisalba ko kayo bago pa sumabog ang sasakyan ng masasamang loob na yon. Posible pong mga tauhan niya ni Carmen. Wala siyang puso. Hayop siya. Pinatay niya ang nanay ko. Siguradong may kinalaman din siya sa aksidenteng nangyari kay Sir Robert. Hindi na siya nakontento. Pati ako ay gusto niyang patayin. Kailangan niya makulong at pagbayaran ang mga kasalanan niya. Naunawaan ko ang pinagmumulan ng galit mo, Ineng. Pero tungkol sa pagpapakulong sa babaeng yon, baka tuluyan ka na niya maipapatay, hindi pa rin siya nakakapasok sa loob ng rehas ng kulungan. Kaya nilang laruin ang batas gamit ang kanyang pera at pangalan. Kung gusto mong gumanti sa paraan na gusto mo, at doble pa sa ginawa niya sa nanay mo at sa inyo, kailangan niyong matutunan at yakapin ang itim na kapangyarihan. Yun ay, kung gusto mo lamang, iha. Tintin, salamat at gising ka na. Aray ko, Ay, teka, dahan-dahan lamang, bata. Nag-uusap kami, bigla-bigla ka na lamang papasok dyan. Maghilamos at magmumug ka muna. Hindi mo ba naamoy ang bibig mo? Ay, oo nga po, sandali lang po. Ay, sige. Pagkatapos mo dyan ay mag-almusal na tayo. Maya-maya, pag-usapan natin ng maayos ang inaalok ko. Pagkatapos ay kailangan nating pagplanuhan ng maayos ang lahat. Lola? Ano yun, Ineng? Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa buhay namin ni Badong. Tatanawin ko po ito bilang isang malaking utang na loob. Ay, walang anuman yon, iha. Alam mo, bago ako naging alagad ng itim na kapangyarihan, hindi na mabilang sa kamay ko ang pang-aabusong pinagdaanan ko. Kaya kung may ipinapangako man ako sa aking sarili, yun ay makatulong sa mga taong katulad mo at maturuan kayong maging malakas at matibay, kaya bawal sa akin ang lalamya-lamya at duwag. Naiintindihan mo ba, Badong? Lola, galit po ba kayo sa pogi? Hindi naman, pero sa nagkukunwaring pogi, oo. Magkape ka na, para kabahan ka naman ng konti. Matapos mag-almusal ay agad na ipinaliwanag ni Lola Edna ang lahat. Isang makapangyarihang nilalang na may malawak na kaalaman sa pangkukulam at pambabarang. Ipinaintindi niya sa dalawa ang bawat nilalaman ng aklat ng karunungan. Hindi ito madaling matutunan. Kailangan ay bukal sa kalooban ng pagtanggap upang natural na umayon sa inyong kapangyarihan na hiram mula sa inyong kinikilalang Diyos. Hindi sapat ang kaalaman kung mahina ang katawan at isipan. Kaya paghandaan natin ang lahat hanggang sa kayo ay maging handa. Huwag kayo mag-alala. Ako magsisilbi niyong gabay hanggang sa kaya niyo nang tumayo sa sarili ninyong mga paa. Makalipas ang 3 buwan. Nagawa ko na pong buhayin ang mga patay na insekto. Kaya ko na rin kontrolin ang mga bagay-bagay sa paligid, maging ang mga hayop, sa pamamagitan ng pagbulong sa hangin at pagturo gamit lamang ang daliri ko. Babalikan kita, Carmen. Pagbabayaran mong lahat. Hinding-hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa nanay ko. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Wala akong ititira kahit hininga mo.
Hahabulin, manginginig, at hindi mo na matatakbuhan pa ang mga kasalanan mo. Kulang ang buhay mo para linisin ang bahid ng mga dugo sa kamay mo. Maghihirap at hahalik ka sa aking mga paa. Luluha ka ng dugo at papatayin kita. Papatayin kita. Samantala, Ano? Ayaw mo pa rin kumain? Alam mo, masyado mo naman akong pinapahirapan eh. Robert, wala na si Delia. Si Tintin naman sumunod na rin sa nanay niya. Ako na lang at ang anak nating si Jason ang meron ka. Pwede naman tayo maging masaya kung susunod ka sa akin. Ituturo ko na ulit itong gamot mo para naman lumakas ka na. Baka sakaling makalakad ka na ulit, mahal kong asawa. hayop ka. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako gumagaling. Shh! Huwag mo na kasing pinipilit ang sarili mo na magsalita pa. Mapapagod ka lang. Alam ko naman kung gaano kasama ang ugali ko, kaya pasensya ka na, Robert. Ano kasi, dahil mag-asawa tayo, habang buhay mo nang pagtitiisan ng ugaling ito. Magsha-shower lang ako, ha? Behave ka lang dyan. Aray! Bakit ang kati ng likod ko? Ano bang kumakagat sa... bakit pati ang ulo ko? Ay, makaligo na nga lang. Nagmamadaling tumungo sa kanyang banyo at hinubad ang kanyang mga damit. Marahan niyang pinagmasdan sa salamin ang kanyang likod. Napakaraming makakapal at malalapad na pantal. May ilan din na tila ba kinalmot ng kung anong hayop. Ano bang nangyari sa likod ko? Wala naman akong kinain na bawal. Ang katina parang, buwiset. Nagmamadaling nagbuhos ng tubig at paulit-ulit na sinabon ang kanyang buong katawan. Pagkatapos maligo, ay agad na nagpunas at pinatuyo ang kanyang buhok gamit ang kanyang tuwalya. Umupo yun sa harap ng kanyang malaking salamin habang patuloy sa pagpupunas. Pagtingin niya sa salamin ay napasigaw siya nang makita ang kalahating parte ng kanyang ulo na napakanipis na lamang ng natitirang buhok. Dahan-dahang tiningnan ang tuwalya na kulay puti, pati na rin ang kulay puting sahig. Hindi! Hindi ito maaari! Ang buhok ko! Mami, okay ka lang po? Mami, buksan mo tong pinto. Jason, diyan ka lang! Okay lang ako dito. May nakita lang akong daga. Sige po, Mami. Magpapatulong po sana ako sa... Ay, puntahan mo na lamang si Manang. Sa kanya ka na muna magpaturo at may gagawin pa ako. Sige po, Mami. Ay, lagi na lang siyang may ginagawa. Kapag inistorbo ko si Manang, hindi niya naman matatapos ang trabaho niya. Sana gumaling na si Daddy para may magtuturo na ulit sa akin. Sa kabilang banda, Aba, alingatong yan ah. Ano, sinusubukan mo na bang paglaruan yung impakta nating amo? Oo, ang sarap pala sa pakiramdam. Iniisip ko pa lang kung paano siya nagwawala at natatakot para sa sarili niya. Wala nang mapaglagyan ng tuwa sa puso ko. Alam mo, bago ko siya tapusin, kailangan niya maintindihan na hindi lahat ng pagkakataon may sasalba siya ng pera. Pinatikim ko pa lang naman siya. Sa susunod, mapapraning na siya sa kakaisip kung ano bang nangyayari sa kanya. Ay. Para sa naman yung buntong hininga mo? Inaalala ko lang sina Sir Robert at Jason. Kumusta na kaya sila? Sana gumaling na siya. Alam mo, sana manumbalik na siya sa normal na kaisipan at lakas. Nag-aalala ka para sa kapatid at tatay mo. Buti pa,
Subukan natin pagalingin ng tatay mo para may kalagyan ng babaeng yun. Yung tipong magugulat siya sa biglang paggaling ni Sir Robert, tapos siya naman ng unti-unti nang nauupos na kandila, o di kaya kinakalawang na pa ako. Sa muli nating pagkikita-kita, dapat wala na siyang lakas para lumaban pa. Para isang pitik na lang sa daliri niya, tapos na agad ang laban. Sabihin niyo lang sa akin kung hindi niyo pa kaya, mga bata. Tutulungan ko kayo. Magkakasama tayo hanggang matapos ang paniningil mo, Tintin. Sabihin mo lamang at anumang oras, ipagkakaloob ko sa iyo ang kagustuhan mo. Nang gabi ring yun, hawak ang isang bote ng alak. Lasing na humahagulgol si Carmen sa kanyang kwarto. Hindi niya matanggap ang pagbabago sa kanyang itsura. Dahil sa kalasingan, nakaramdam na siya ng labis na pagkahilo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at humiga ng dahan-dahan. Ilang sandali lamang may naaninagan siyang tao na nakaupo sa kanyang tagiliran. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Dahan-dahang naging malinaw ang itsura ng babae na unti-unting lumalapat sa kanyang muka. May hawak yon na malaking lubid na tumutulo ang dugo. Humahalakhak at paulit-ulit na umuusal ng mga salita na hindi niya maintindihan hanggang sa sinakal siya gamit ang lubid na hawak ng babae na noon ay nanlilisik ang mga mata. Napakalakas at hindi niya man lamang magawang manlaban. Tama na! Patay ka na! Tigilan mo na ako! Maawa ka! Hayop ka, Delia! Pati sa panaginip, ayaw mo akong tantanan! Siguro kung nasan ka man ngayon, hindi ka pa rin natatahimik dahil sa ginawa ko sa pinakamamahal mong anak! Nung mga oras ding yun ay nakapikit ang mga matang binibigkas ni Tintin ang mga nilalaman sa isang pahina habang ang nagsisilbing liwanag ng mga sandaling yon sa silid kung saan nila isinasagawa ang pagriritwal ay mula sa 3 sinindihang kandilang itim. Hawak ang isang manika. Paulit-ulit niyang sinaksak ng kalawang impako at sinisiksikan ng kung ano-anong insekto ang iba't ibang parte ng katawan ng bagay na yun. Aking mga pinakatatanging alaga, ubusin niyo ang lakas at katinoan niya. Sindakin niyo siya at pasakitan. Huwag kayong titigil hanggat hindi niya hinihiling na sana. Sunduin na lamang siya ni kamatayan. Ano? Kaya pa ba, Carmen? Kulang na kulang pa yan sa'yo. Badong, ramdam na ramdam ko ang galit sa puso niya. Kaya mas lalong nagiging mabilis at matagumpay niyang naisasagawa ang bawat ritual. Ikaw, hindi mo ba talaga kaya? Pasensya na po, Lola. Sinubukan ko naman po, kaya lang, doon pa lang po sa paghawak ng mga insekto at sa itsura ng manika. Lola, parang parang pakiramdam ko po. Mahihimatay na ako sa takot. Aray! Saksakan ka ng kaduwagan. Lagi ka na lamang takot. Sa ligaw na hayop, sa dugo, sa insekto, at kung ano pa. Pinaglihi ka ba sa gulat at nerbiyos? Alam mo, malakas ang pakiramdam ko na hindi ka paano. Kasi malamang takot ka rin sa pamukpok at labaha. Lola, wag naman kayong ganyan. Ay, natutulog na nga lang ako. Pikon pala ang batang yun. Marahil ay totoo. Badong, ayos lang yon. Sabihin mo lang kapag handa ka na.
May kakilala akong alam mo na. Samantala, habang patuloy sa pagriritual ang dalagang Kuba ay pagulong-gulong naman sa higaan si Carmen at patuloy na nagpupumalahaw sa sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Tumutulo ang nanlalamig niyang pawis sa buong katawan. Tama na. Hindi ko na kaya. Hindi. Anong mga yan? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Sa kabilang banda, wala ka naman palang-palag sa mga alaga ko. Hindi na ako makapaghintay pa sa muli nating pagkikita. Panahon na para balikan ko si tatay at ang kapatid ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanila dahil sa kademonyohan mo. Carmen. Pahinga ka muna sa ngayon. Hanggang sa uulitin. Tapos ka na ba? Magpahinga ka na muna, iha. Ako na ang bahala para sa kagalingan ng tatay mo. Malaking bagay kung gagaling siyang muli. Isa pa, isang malaking sampalang gagawin natin ito kay Carmen. Akalain mo, imbis na maging lantang gulay katulad ng plano niya, ay bibigyan ko siya ng lakas katulad ng sa kalabaw at talas ng kaisipan upang magawa niya kung anong nararapat para sa lintik niyang asawa. At higit sa lahat, ay magkaroon pa siya ng pagkakataon na makasama at bumawi sa iyo, pati na rin sa kapatid mo. hindi na tumugon pa ang dalaginding, bagkus ay mahigpit niyang niyakap ang matanda at marahan naman tinugunan siya noon ng mga haplos sa kanyang buhok. Kinaumagahan, nanghihina na bumangon at pilit na kinakalma ang sarili habang inaalala ang mga nangyari sa kanya nung gabi. Kinuha ang kanyang balabal at maayos na inilagay sa kanyang ulo. Pumunta sa banyo upang maghilamos at magsipilyo. Pagkatapos ay nag-ayos ng sarili bago tuluyang lumabas sa kanyang kwarto. Dumiretso si Carmen sa kwarto ng kanyang anak at hinagkan yun ng paulit-ulit. Agad rin siyang lumabas at tumungo naman sa kwarto ni Robert. Napaatras siya nang makita na nakatayo yun sa harap ng tukador. Hawak ang isang hiringgilya at mga bote ng gamot na ginagamit ni Carmen upang malumpo ang kanyang asawa. Robert, paanong? Akin na yan! Ano bang ginagawa mo? Umupo kang at baka kung ano pa mangyari sa'yo. Pwede ba, Carmen, huwag ka nang magpanggap? Nagtataka ka ba kung bakit nakakalakad na ako? Siguro dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos, dahil ako magiging susi para pagbayarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Ang kapal na mukha mo para saktan ako. Ikaw ang lumikha ng demonyong nasa harap mo, kaya magtusa ka. Kaya minabuti kong itago ang katotohanan kahit labag sa kalooban ko, dahil kilala kita. Kilala ko kung anong klaseng mga tao ang pamilya nyo, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit saksakan ka ng kasamaan. Pinagsisisihan ko ang araw na tinalikuran ko si Delia at ang anak namin at pumayag na pakasalan ka. Kahit nagkasala ako sa'yo, wala kang karapatang pumatay ng tao. Mamamatay tao ka, kaya dapat sa'yo makulong at mabulok sa bilangguan. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa yan. Hindi ako natatakot sa iyo. Tandaan mo to. Babalikan ko ang anak ko. Kung hindi ka magiging akin, pues kukunin kong lahat ng meron ka. Lahat-lahat ng kayamanan mo. Higit sa lahat, akin lang ang anak natin. Pagsisisihan mo to. Carmen, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Mabilis na tumakbo palabas at sumakay sa kanyang sasakyan si Carmen at pinaharurot yun.
Hindi mo ako mahuhuli ng buhay. Humanda ka sa akin. Ipapakulam kita para matuluyan ka na, hayop! Ilang oras din siyang naglakbay at inabot na ng hapon bago nakarating sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Maayos at malinis yun dahil may tagapangalaga pa rin yun hanggang ngayon. Madam, buti po ay naalala niyong dumalaw dito. Kumusta po kayo? Meron po ba akong maitutulong sa inyo? Mang Lucio, may kilala po ba kayong mangkukulam o mambabarang? Bakit nyo naman ho na itanong, meron po ba kayong 5,000? Sagutin niyo lang po ang tanong ko. Ay, opo. May isang makapangyarihang matandang mambabarang na taga rito. Ngunit hindi siya basta-basta 10,000. Ituro niyo sa akin kung saan nakatira ang matandang yun. Kahit sa impyerno pa yan, pupuntahan ko. Galing dito ay aabutin pa siguro kayo ng mga 3 oras. Delikado ang kalsada papunta roon. Nung nakaraan lamang ay may naaksidente, kaya mag-iingat po kayo. Tahakin niyo lamang po ang kalsadang yan. Tapos pagdating sa may kurbada at alanganing daan, malapit sa may paanan ng bundok, mayroon kayong matatanaw roon na bahay. Basta Ay, ma'am, sandali lang ho. Ay, mukhang mainit ang ulo at gigil na gigil siya sa kanyang ipapakulam. Ay nako, gabayan nawa siya ng Diyos na huwag nang tumuloy at makay kapahamak niya pa yun. Nang makarating si Carmen sa nasabing lugar, napabuntong hininga ang babae. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Wala na bang mas masukal pa sa lugar na ito? Ay, dalhin ko kaya tong laruan ko para naman kung sakaling kailangan ay may magagamit ako. Baka may mga ligaw na hayop dito o di kaya naman ay bahala na nga. Ang importante, wala namang sinasantong baril ko. Samantala, habang nag-uusap sina Badong, Lola Edna at Tintin, ay biglang napatigil ang matanda. Magtago kayo. Paparating siya. Sino po, Lola? Si Carmen. Maghanda kayo. Aalamin lang natin kung anong pakay niya at pagkatapos ay kayo nang bahalang magpasya para madala at hindi na siya bumalik pa sa ating teritoryo. Mukhang kailangan muna nating makipaglaro. Bilisan niyo na. Magtago muna kayo sa likod ng bahay. Mag-iingat ho kayo, Lola. Iba po ang takbo ng utak niyan. Baka mamaya... Shh! Sige na, ang dami mo pang sinasabi. Huwag niyo akong alalahanin. Wala siya sa kalingkingan ng kaya kong gawin. Nagmadaling dumaan sa pinto sa kusina ang dalawa at nagtago. Maya-maya, narinig nila ang pamilyar na boses ng isang babae. Napakuyom ng kamao si Tintin at napabuntong hininga ng mga oras na yun. Hinimas naman ni Badong ang kanyang balikat na animoy nababasa ang panggigigil ng galit na si Tintin. Magandang gabi, iha. Naliligaw ka yata. Ay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Handa ho ako magbayad na malaking halaga. Gusto ko po sana ipakulam ang lalaking ito. Ayan, yan po ang larawan niya. Gusto ko bago ako makauwi sa bahay, magawa niyo ng ipag-uutos ko. Burahin mo ang alaala niya. Gusto ko malumpo siya at kailanman ay hindi na makalakad pa. Gawin mo ang lahat. Sino ang lalaking ito sa buhay mo? Bakit gano'n na lamang kalaki ang galit mo sa kanya? Importante pa ba yun? Ayan ang pera. Ano, dadagdagan ko pa? Sabihin mo lang. Gawin mo ang gusto ko at hindi kasama ron ang questionin ako pabalik. Alam mo kasi medyo maiksi ang pasensya ko eh. Kaya siguraduhin mo magagawa mo ng maayos ang gusto ko dahil baka biglang mainis ako at makalabit ko tong baril. Ay, sige po, madam. Ibaba niyo na po yung baril ninyo at baka nga makalabit niyo pa ang gatilyo.
Malaking tulong ho itong pera ninyo, kaya hindi ako magdadalawang isip na gawin ang inyong ipinag-uutos. Mabuti naman kung ganon. Sige na, ikaw na ang bahala. Babalik ako para magpasalamat o di kaya naman ay maningil kung papalpak ka. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Tingnan lang natin kung saan ka dadalhin ng pagiging hambog mo. Anong akala mo sa sarili mo, Diyos? Kawawang nilalang. Mabilis na lumakad si Carmen sa kalsada kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. Matatapos na rin ang mga problema ko. Ay, dapat pala nun ko pa ito ginawa sa'yo. Ako naman kasi napakatanga ko. Umasa pa ako magbabago ang pagtingin at nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko naman alam na parang basahan pala ang tipo mo, Robert. Bakit ang sakit na naman ng tiyan ko? Ano na naman bang nangyayari sa akin? Napagapang yun sa lupa at nabitawan ang baril na kanyang hawak-hawak. Habang nakaluhod at namimilipit, ay may isang malakas na pwersa na nagpasubsob sa kanya, at paglingon niya ay nakita niya ang noon ay umuusal ng mga salitang kahindik-hindik na sina Badong at Tintin. Nakakatakot ang itsura noon at lalo lamang nanginig ang kanyang mga tuhod nang papalapit ng papalapit ang mga yun at pilit siyang hinihila sa damit. Naalala mo pa ba yung gabing pinatay mo kami? Yung gabing pinatay mo ang nanay ko? Ngayon, isasama ka na namin dahil wala ka na rin namang ambag dito sa mundo kundi kasamaan. Ikaw ang totoong salot. Ano nangyari dyan sa ulo mo? Isa akong kuba at pangit kung tawagin mo, pero sa ngayon mukhang mas nakakatakot ang itsura mo. Mukhang nakakarma ka na, Carmen. Kung gaano kasama ang ugali mo ay unti-unti na rin nakikita sa itsura mo. Hayop! Ilang beses ko ba kayo dapat patayin para tantanan at tigilan niyo na ako? Patay ka na! Patay na kayo! Oops! Akin na tong laruan mo. Pasensya ka na. Hindi mo na kami masasaktan pa ngayon. Gusto mo bang maramdaman kung anong pakiramdam ng binaril na walang kasalanan at kalaban-laban? Badong, gusto mong subukan? Oo naman, kahit isang beses lang, makapaghiganti lang tayo sa impaktang to. Bibilangan kita ha. Kailangan mong galingan magtago o di kaya naman tumakbo dahil kapag nahuli kita sa loob ng 10 segundo, togs! Sabog yan nakakalbo mong ulo. Takbo na, Carmen! Takbo! 1, 2, 2 kalahati! Kumaripas ng takbo si Carmen at pilit na tiniis ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. Kahit matarik ang daan ay tila ba hindi niya ininda yun, masiguro lamang na masasagip ang sarili sa nagbabadyang kamatayan. Nakita mo yon? Takot na takot ang impakta, parang tuko na naputulan ng buntot. Ang galing mo, parang ang tapang mo kanina. Halika na, umuwi na tayo. Bukas puntahan na natin si Sir Robert. Baka Tatay Robert. Ay, sa tingin mo, darating kaya ang araw na masasabi niya sa mga tao na anak niya ang pangit at kubang katulad ko? Uy, hindi ka pangit ha. Para sa akin, maganda ka at ikaw ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Malamang, magkaibigan kaya tayo. At isa pa, wala ka lang ibang kakilalang dalaga kaya nasasabi mo yan. Ay, tara na, umuwi na tayo. Hindi na ako makapaghintay pa magkwento kay Lola Edna. Alam mo, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Sana kahit wala na si nanay, maranasan ko pa rin magkaroon ng masayang pamilya kasama ka, si Lola, tapos si Tatay Robert at si Jason. Namimiss ko na nga yung batang yun eh. Huwag ka mag-alala,
Lahat ng yan mangyayari. Alam mo kung bakit? Dahil sa kabila ng mga nangyari, naniniwala pa rin ako sa kabutihan na natitira dyan sa puso mo. Kapag natapos na ang lahat, alam ko na... Mga apo, kumusta? Nasaan ang bruhang yon? Tinuluyan niyo na ba? Hindi pa po, Lola. Pinatakas po muna namin para mas masaya. Mabuti naman. Akala niya yata ay talagang masisindak at mapapasunod niya ako. Hindi niya maiisahan ang matandang ito. Papunta pa lamang siya, pabalik na ako. Kung magkikita man kaming muli ay natitiyak kong sa impyerno na yon. Samantala, walang kasing bilis na kumaripas pabalik sa lumang bahay ng kanyang mga magulang si Carmen at doon na nagpalipas ng gabi. Buong magdamag siyang hindi makatulog sa takot dahil sa iba-ibang boses na kanyang naririnig na animoy bumubulong sa kanyang tainga. Hindi rin siya tinatantanan ng pananakit ng kanyang ulo at tiyan, nagsusuka na may dugo at iba't ibang insekto na may buhay. Ramdam niya na ang sugat dahil sa pagkakagasgas ng kanyang lalamunan. Nang gabi ring yun ay tuluyan nang naubos ang kanyang buhok. Kasalanan mong lahat ng ito, Robert. Ikaw ang dahilan kung bakit naging miserable yung buhay ko. Sabay-sabay tayong mamamatay dahil walang pwedeng makinabang sa'yo. Isasama ko kayo hanggang kamatayan ng anak natin. Hindi tayo maghihiwalay. Ayaw mo naman kasi ako mahalin eh. Di mamatay na lang tayong dalawa. Kinaumagahan, nakatago sa may pinto ang matandang si Mang Lucio habang pinagmamasdan ang pakanta-kanta pang si Carmen habang hinahasa ang mahaba at malapad na kutsilyo. Ano ba nangyari sa batang ito? Bakit kaya siya nagkakaganyan? Ay, Diyos kong mahabagin. Makaalis na nga't baka ako pang magbuena mano sa hinahasa niyang patalim. Makalipas ang ilang oras, wala sa sariling hawak ang kutsilyo at sumakay sa kanyang kotse at pumaarangkada na. Mababakas sa mata ni Carmen ang determinasyon na pumatay muli at sa pagkakataong yun ay ang mismong asawa't anak niya na ang kanyang pupuntiryahin. Samantala, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay ka pa, anak. Akala ko'y namatay ka na katulad ng nanay mo. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa nangyari sa nanay mo. Huwag niyo na pong isipin yon. Wala po kayong kasalanan. Nung gabi po na akala ng asawa niyo'y napatay niya kami. Ang totoo po, nakaligtas po kami dahil may isang tao pong tumulong sa amin. Siya rin po ang dahilan kung bakit malakas at magaling na po kayo ngayon. Ay, nasa panganib pa rin ang buhay natin hanggat malaya pa siya. Siguradong may pinaplano na naman siyang masama laban sa atin. Hinahanap na siya ng mga kapulisan ngayon, pero dapat pa rin tayo mag-ingat. Ate Tintin, bumalik ka na. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha? Wala na pong nag-aalaga sa akin katulad ng ginagawa ninyo. Anak, ikaw at si Ate Tintin mo, magkapatid kayo. Kapatid? May kapatid po ako. Totoo pong ate ko si Ate Tintin. Pasensya ka na. Alam kong nagulat ka lalo na't ganito ako. Okay lang naman kung hindi mo... Mahigpit na lamang siyang niyakap ng bata at naramdaman niya kung gaano kasaya yun. Sorry po, Ate Tintin, sa mga nasabi ko sa iyo noon. Hindi ko po alam kung paano naging magkapatid tayo, pero masaya po ako dahil meron na po ulit akong kasama at kakampi. Masayang-masaya naman si Robert na pinagmamasdan ang magkapatid. Matagal niyang ipinagdarasal na mangyari ang sandaling yun. Ngunit sa masayang pagkakataon na yun ay nagulantang sila
nang biglang dumating si Carmen. Bitawan mo ang anak ko, halimaw! Patay ka na! Hindi niyo ba talaga ako tatantanan? Huwag kayong lalapit! Akin lang ang anak ko! Umalis kayo! Alis! Daddy, tulong! Mommy, ayoko po sa inyo! Bad po kayo! Anong sabi mo? Gusto mo bang putulin ko yung dila mo? Carmen, bitawan mo si Jason. Nasasaktan siya. Manahimik ka, Robert. Kung ayaw mong gilitan ko to, lumapit ka sa akin at huwag na huwag ka magkakamaling manlaban dahil kung hindi... Ay, teka, bakit? Nakakalakad ka pa rin? Paano? Humanda sa akin ang mangkukulam na yon. Manloloko! Ako ba ang tinatawag mong manloloko, iha? Pasensya ka na, hindi ko kasi nagustuhan yung masangsang mong pag-uugali. Alam mo, nagkataon lang na yung ugali mo ang labis na kinamumuhian ko. Ngayon, lahat ng sinabi mo sa akin na gawin ko sa asawa mo ay ipaparanas ko sa iyo kapag hindi mo binitawan ang batang yan. Kung ayaw mo pang mamatay, bitawan mo na ang kutsilyong yan. Anong ginagawa mo dito? Pinagkaisahan niyo ako. Akala mo ba natatakot ako mamatay, tanda? Pwes, gusto kong malaman niyo na sama-sama tayong mamamatay dito. Akma na sanang mananaksak habang sakal ng kaliwang braso ni Carmen ang leeg ng kanyang anak na si Jason, nang biglang nawala ng lakas ang kanyang kamay at nabitawan ang kutsilyo. Umalis ka na habang may pagkakataon pa. Kahit saan ka magpunta, hindi mo na matatakbuhan pa ang kamatayan bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan. Ang bisa ng sumpa ay lalo naming pagtitibayin. Masiguro lang namin na hindi ka na makakapatay pa ng inosente katulad ng ginawa mo sa nanay ko. Huwag ka na mag-alala, anak. Anumang oras ay paparating na ang mga pulis. Kailangan mo managot sa batas, Carmen. Hindi ko mapapalampas sa mga kasalanan mo. Jason, anak, sumama ka sa akin. Kailangan nating umalis. Kung hindi, sige ka. Hindi mo na ako makikita pa. Ayoko po sa'yo, Mami. Ayoko po. Daddy. Jason, anak. Babalikan ko ang anak ko. Hindi kayo magiging masaya. Tandaan niyo yan. Aray ko. Ay, ang sakit. Bakit dito mo pa ako tinuhod? Anak ng nadali pang. Haharang-harang ka kasi. Hayaan niyo na siya. Sandali lang at tatapusin ko lang ang aking nasimulan. Dito lamang kayo. Lalo ka na, Badong. Bumubulong sa hangin ang matanda habang tinatanaw si Carmen na papaalis. Bigla na lamang yung gumapang sa lupa. Humihiyaw dahil sa pananakit ng kanyang mga mata na tila ba tinutusok ng kung anong galamay ng iba't ibang insekto. Maya-maya, naramdaman niya na may nagpupumilit lumabas sa kanyang tainga, ilong at bibig. Sumuka siya ng sumuka ng mabahong putik na may mga buhay na bulate. Nagsisigaw sa takot na animoy tuluyan ng nawawala sa kanyang katinuan. Tama na! Ayaw ko na! Pagod na ako! Patayin niyo na lamang ako! Mga pulis! Hindi! Robert! Huwag mong gawin sa akin to! Huwag kayong lalapit! Papatayin ko kayo! Ano ba? Magkikitang-kita rin tayo sa impyerno! Jason! Anak! Tulungan mo si Mami, anak ko! Hindi ko lubos maisip na aabot siya sa ganito. Maaaring may pagkukulang ako pero mula umpisa, alam niyang ang lahat ay kagustuhan niya lang. Hindi ko kasalanan na una ko nakilala at minahal si Delia. Kung naging malakas lamang sana ang loob ko at nagpakatotoo ko, baka sakaling wala nang nadamay pa. Kaya mga anak, pati na rin sa iyo, Badong, patawarin niyo ako sa naging resulta ng desisyon ko. Samantala, Ma'am, ano ba? Mababangga tayo sa ginagawa niyo!
Hindi ako maaaring makulong. Ikaw, kayong lahat, mamamatay kayo kasama ko. Buong lakas na sinakal at pinagkakagat ang nagmamanehong pulis, sabay ng agaw ng baril dahil sa may aral yun mula bata pa lamang sa pakikipaglaban. Bumangga ang sasakyan at sa lakas ng puwersa ay lumusot ang ulo niya sa salamin sa harap ng sasakyan. Tumusok ang isang may katamtamang basag na salamin sa kanyang leeg. Unti-unting nanlalamig ang kanyang katawan at nandidilim ang paningin, habang naaaninag ang nakangising muka ni Delia na may nakataling lubid. Sa pagtalikod noon, animoy kinukuha na siya ng liwanag, kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Carmen. Maswerteng nakaligtas ang 3 pulis na nadamay sa nasabing aksidente. Hindi naman mawari ang kalungkutan ni Jason sa sinapit ng kanyang ina. Gayunpaman, naging madali para sa kanya na tanggapin ang katotohanan dahil sa suporta at pagmamahal ng kanyang amang si Robert at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Tintin. Alam mo, ganyan na ganyan din yung sakit na naramdaman ko nung mamatay si Nanay Delia. Pero, mas naging matapang ako para sa kanya, kaya dapat ikaw din. Lagi mong tatandaan na nandito lamang ako para sa'yo. Totoo yon, anak. Mula ngayon, araw-araw ay babawi ako at gusto kong maramdaman niyo kung gaano kayo kahalaga kay tatay. Mahal na mahal kayo ni tatay. Payakap nga sa mga anak ko. Salamat po sa Diyos. Salamat at ipinagkaloob niyo sa akin ang pagkakataong ito. Alam kong hindi ako perpektong ama, pero tulungan niyo po sana ako magampanan ng pagiging magulang ko sa kanilang dalawa. Nagpasya si Robert na patirahin sina Lola Edna at Badong sa mansyon, hindi bilang ibang tao, kundi bilang miyembro ng kanilang pamilya. Namuhay sila ng payapa, masaya at nagpasyang talikuran ang itim na kaalaman at magbalik loob sa Diyos. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapagpasya na ako. Gayong nahanap na ng puso ko ang kagalakan at kapayapaan. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang pamilyang ito. Pero sa oras na may kumanti sa mga importanteng tao sa buhay ko, hindi ako magdadalawang isip na muling buhayin ang aking kakayahan. Salamat po, Lola. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang sakit ng pagkawala ni Nanay, pero kailangan ko na lang po yung tanggapin. Kailangan ko nang magpatuloy sa buhay para maging payapa na rin siya kung nasaan man siya ngayon. Ilaalaan ko na lang ang oras ko para mahalin at alagaan si tatay at ang kapatid ko. At syempre, kayo at... Teka, nasaan po ba si Badong? Ay, si Badong ba? Huwag mo na siyang alalahanin. Ang alam ko ay, sa mga oras na ito ay nandoon siya sa ilog. Ngumunguya yun ng talbos ng bayabas. Sa kabila ng masalimuot at malungkot na nakaraan, lahat ay maaari pa ring magpatuloy sa buhay. Hindi dahil nakalimot na ang puso sa mga taong minsan sa atin ay nagkasala, kundi dahil pinalaya na ang sarili sa nakaraan at handa nang yakapin ang kapayapaan ng isip at puso sa kasalukuyan. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali, napapaisip kung baka nga ba, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito, at gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob.
Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao. Pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan. Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo. Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB Tuldok VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.